husgado. Di ba sabi nila, doon sa ruling, doon kay dating Ombudsman Mercedes Gutierrez, sabi, one article, one charge. So talaga pong babalik at babalik tayo sa jurisprudence, sa desisyon ng Supreme Court. Ngayon pong may katanungan dito, maganda po sana na bigyan ng pagkakataon yung proseso pong ito. So, balikan lang natin, Gio, yung tanong ko, ano po mangyayari ngayon dahil nagdesisyon na po itong Senado na ilabas na po itong Ayun mga back records? Makikita nyo po, nag-filing kami ng motion, Yan po, nag-file kami ng motion to defer. Na sana naman ay pakinggan nila. Na sana naman habang nandiyan pa yun sa Supreme Court, ay sana ay tumigil muna. Sa aspeto lang naman pong yun At tapos, magpatuloy tayo sa ibang bagay, pero wag muna nating pangunahan po sana. Yun lamang ang hinihingi namin. Ngayon, kung tatanungin mo, paano kung talagang tuluyan nila? Wala po tayong magagawa. Ang sinasabi po natin, siyempre, may karapatan rin naman po. Kaya nga dumudulog Pagbigyan lamang, naniniwala tayo, sinabi lang na Supreme. Pero bigyan natin pagkakataon ng sistema, ang proseso po. Pero attorney, gaya po na sinabi kunwari kanina isang senator judge sa floor, that ang jurisdiction po ng impeachment ay sa kanila. Meron po bang overstepping of jurisdiction dahil po nag-file kayo sa Supreme Court? Ito po, aking personal na opinion. Kasi po, yan ay nakalatag pa sa Supreme Court. Ang sa tingin po kasi namin ay wala. Dahil makikita niyo po, kinarve out namin yung mga issues na sa tingin namin fundamental. Hindi naman sabi, ay lahat ng ginagawa niyo dyan, hindi tama. Hindi po, hindi namin sinasabi. In-enumerate po namin ang sa tingin namin kung bakit questionable yung proseso. Ito po yun. Kasi babalik at babalik po yan. Akala po, sasabihin kasi ng iba, it's a very convenient explanation. Uy, tapos na yan sa complaint na yan. Kasi sa article 2, niliwanag lang, 2.4. Kahapon po, di ba, haba ng usapan? Sabi nila, ba't yung pinapasok yung ground ng ganito? Hindi. Tapos nagpaliwanagan po, di ba, may congressman nagpaliwanag. Hindi, what is in the title, is it the body, and kung ano po nasa body, will govern, hindi po ba? Yan ang hinaharap po natin. Sa iba bang article, may ganyan pa po. Marami ko, hindi po pwede natin sabihin, tapos na po. Patuloy po ito at makikita natin habang nagpapatuloy ang impeachment trial po ito. So, liliwanagin ko lang po, wala po kayong final na any petition or motion for TRO kasi sinasabi po ng prosecution na naghahangad daw po kayo ng acquittal by hindi TRO. Po, ganito, hindi po yun. Ang TRO, paliwanag ko po, ang TRO, alam po ng ating mga kasamang mga abogado, ay iyan po ay isang relief. Tawag po dyan ay provisional relief para pansamantalang tumigil ang proseso habang dinidinig ang isang bagay na ito. Kasi pag hindi po yan pinatigil, magiging moot and academic, wala na pong saysay yung final namin doon. Yun lang naman po ang hinihingi ngayon. Kung hindi naman po kami pagbigyan at pakinggan ng aming TRO ng Supreme Court, di tuloy-tuloy lang po. Hindi naman nangangahulugan po na dahil nag-file kami, titigil lang lahat. Kaya nga po nandito kami Siguro lang po ang mga tao, uy, ba't ganun? Ganun po ang reaksyon. Uy, hindi ba nasa impeachment? Hindi po. Kaya nga nililiwanag namin na ito po yung proseso dinadala namin. Nandito nga po kami. We remain. And we submit to the jurisdiction of the impeachment court. Kaya nga po nandiyan kami. Yes, nasabi niyo po, sir, na yung 2.3 ay pinapatanggal niyo na rin po. Meron pa po bang ibang mga provisions na sinasabi niyo hindi na dapat talakayan? Yun na nga po, yung 2.3. Kasi po yun na nakatutok tayo ngayon sa mga panahon na yun. Hindi pa po sila tuloy nagsisimula sa Article 3. Isang testigo pa lang po na nakikita namin na magiging problema rin po yan sa mga darating na article. So harapin na po natin ngayon. Hindi naman po masamang i-amyenda yun. Hindi naman po nangangahulugan na pag i-amyenda yan ay nangangahulugang kahinaan. Hindi po ba? Sinasabi naman to step back and rethink at i-correct. Hindi naman po kahinaan yun. Siguro po ang takot lang ng iba, lalo na po sa mga umuusig, it will take time for them to amend. Dahil po pag binalik sa Kamara po yan, doon sa representante, Kamara de Representante, sa House, may proseso na naman po yun. Siguro po iniisip nila, it would take time. Pero siguro po sa kabutihan ng bawat isa, sa lahat ng observers, at siguro po ang observer, hindi lang tayo mga Pilipino, kundi outside of the Philippines, that we do it right. Yeah. We do it right. Attorney, ang tanong ko po, bakit ngayon lang po, kung kailan patapos na po itong pagtalakay maganda sa po yung katanungan. Bakit ngayon lang po? Kasi po, kung makikita nyo, lahat po, kung pwede naming saluhin, tatanggapin po namin Kasi po, nag-submit na po kami Kung kaya po namin tanggapin yung suntok, tatanggapin po namin. Kasi ayaw rin namin pakita na ayaw namin mag-submit So, makita nyo nga po kung mabanggit ko, not for anything else, yung 45 properties, ang tagal po namin ininda lahat ng suntok doon. Wala po kami ang sinasabi lang namin, pag tinanong, basta po 5 lang. Matagal po, 3 linggo po namin sinalusuntok doon. Pero sa floor po, sinabi ng Senator Judge, 45 ba talaga? 24. Yan po ang pakita na handa po kami. Handa kami tumalima, handa kami magrespeto sa proseso. Pero po siguro umabot sa punto, tao lang po na
siguro naman po, hindi naman sabi namin, ay, binabastos namin kayo. Hindi po. Kaya nga namin may rule of law eh. Ngayon po, hindi po kami sang-ayon sa inyo. Dalhin po naman natin sa ibang avenue, proseso. Yung pong branch ng gobyerno na talaga pong nagdi-determine ng mga bagay po ito. Attorney, paano kung hindi po ninyo makuha yung bagay na yun? At sabihin natin ngayong araw, may presenta ang back documents. Opo. Papatuloy pa po ba ang depensa? Well, we have to continue. We have to respect that. Yun po ang ano dyan eh. Kasi itutuloy nila yan. Opo, itutuloy nila yan. Eh ano po ba magagawa? Ganun naman yung nagiging proseso. Yun nga po dun sa mga property nun. Naglatag na po kami ng aming pagtutol. Pag sinabi lang tuloy naman po kami. Alam niyo po, ganun lang eh. Hindi ko you have to be patient. We have to understand that we are in a process. At hindi po nangangahulugan na pag gumamit ka ng proseso, talo ka, kaya ayaw mo, no? Mahina ka riyan, dadalhin mo sa iba. Hindi po. Ito nga yung magpapatibay po ng ating mga system of government, ng branches of government. Pag nakita ninyo, kahit pala na ganyan na merong nakadinulog sa Supreme Court, pwede pa pala mag-resolve at pwede palang tumakbo ang gobyerno na maayos na paraan. Huwag tayong matakot. Kasi po, andito tayo, may batas po tayo. We are under the rule of law. Subukin po natin ang rule of law. Opo. At kasama naman natin, Gio, mga kaibigan, ng isa sa mga tagapagsalita ng prosecution, Congressman Sonny Angara. Magandang hapon po. Magandang hapon, Kathy, Gio, kay Attorney Tranquil. Magandang hapon po. Congressman Angara, kanina ay tinatalakay namin itong pagdulog ng depensa sa Korte Suprema tungkol dito sa ilan sa kanilang mga reservations dito sa nangyayari sa paglilitis. Ano pong reaksyon nyo? Tama po yun. Nakuha namin kaninang umaga itong urgent motion for TRO. At nung binabasa ho namin, medyo may kahabaan ho ng konti, 39 pages. Nung binasa ho namin yung page 36, nagulat ho kami kasi ang relief nila na hinihingi po sa korte ay ipatigil na po yung buong paglilitis ho. Ipawalang bisa ho yung reklamo at ipatigil po yung pagpresenta ng ebidensya sa ilang mga artikulo. At kasama na rin po dyan, basahin ko na lang ho. Immediately upon filing of this petition, to issue a writ of preliminary injunction enjoining the proceedings before the impeachment court and to make it permanent ho. So, parang sinasabi ho nila na isasawalang bisa na ho natin lahat po nung tinatrabaho namin. At di lang kami, kayo rin po ay kino-cover niyo po yung mga paglilitis. So, parang nakakagulat ho sa amin. Ano pong magiging implikasyon nito kung maglabas ang Supreme Court ng TRO? Ano pong gagawin ng prosecution? Well, sa amin, Gio, nasa sa Senado na po yan. I think ito ay ang tingin po nila dito ay ito ay hamon dun sa kanilang tungkulin bilang impeachment court sapagkat ang tungkulin nila ay hindi nanggagaling sa kanila bilang isang legislative body o gumagawa po ng batas, kundi nakabase po sa saligang batas. At sinasabi po doon, the impeachment court has the sole power to try and decide cases of impeachment. So natatangi po yung kanyang kapangyarihan para duminig at magdesisyon sa kasong impeachment. Sa aspetong to, nasabi nga ni Attorney Tranquil kanina na pwede namang ayusin yung complaint, di ba? At sige, pagdating ng December, mas maganda na yung proseso, mas magawa natin siyang matuwid. Would you agree na dapat ganun po ang mangyari? Sa amin, okay na po yung reklamo. Although aminado kami na it's not the perfect complaint and we are not the perfect lawyers ho. Pero sa amin, basta nandun ho, klaro po, naintindihan po ni Chief Justice kung ano yung paratang ho sa kanya. At palagay namin, it's 1 year is too long for a Chief Justice to sit there, especially one who is not deserving. Congressman Angara, kanina po ay nagpahayag na po itong Senado na payag na sila na ilabas itong mga bank records. At ito po ba ay tinuturing yung icing on the cake para po sa prosecution dito sa Article 2? Well, sa amin, mahalagang bahagi yun ng Article 2 sapagkat ang paratang po namin sa Article 2 ay sinasabi namin hindi idineklara ni Chief Justice na makatotohanan yung kanyang ari-arian o kayamanan sa kanyang SALN. At kung in-exclude po to, nakakalungkot ho yun dahil ang pinag-uusapan ho sa SALN o Statement of Assets ay yung kabuang ari-arian po ng isang tao. Balikan natin si Attorney Tranquil. Doon sa idinulog nyo sa Korte Suprema ay meron pong ilang mga justices na pinapag-inhibit daw po ang depensa. Bakit po? At sino-sino po ang mga ito? Ang alam ko po, may ilan, At siguro ho ang dahilan dito ay they were named witnesses po ata.
they were named witnesses for the prosecution. So, isa po yun sa kadahilanan. Siguro po maaring tingnan natin at ayoko po sanang suriin yung mga bagay niyan. Because that is purely personal eh. Katulad po yan na ayoko pong umabot na parang you take it personally na kami kasi po ito ay isa lamang pagtingin sa isang buong proseso para po maging buo ang pagtingin doon sa dinudulog namin sa Korte Suprema. Congressman Sani, kapag payagan pong mag-testify ang ibang mga justices, hindi po ba ito magkakaroon ng problema? Dahil parang tila pinag-aaway-away daw po ang mga miyembro ng Supreme Court. Anong magagawa po ng prosecution para hindi po ito maganap? Kailang sinuggest ko, imbis na isapina po yung mga justice o maestrado, maaaring imbitahin na lang natin para walang, kumbaga, hindi natin sinasabing pinipilit natin sila pumunta, iniimbita na lang ho natin sila para tumestigo. At sa amin, palagay ko, hindi naman mababahala ang mga miyembro ng Korte Suprema kung ang sasabihin lang naman ay ang katotohanan. Sir, nararapat pa po ba sa tingin ninyo pagdating sa Article 3? Yung mga justices Yes, po, ay palagay ko po, maliwanag naman yan eh, sa saligang batas na meron tayong respect sa mga branches of government. Mismo ang ating Senate President Juan Ponce Enrile nagsabi, kaya kung nga kayo hindi pinatawag, nung pinatawag kayo ng depensa na umupo sa witness stand ang mga prosecutors, kaya ako kayo hindi pinaupo dahil kayo ay halal ng bayan, dahil nirerespeto namin na kayo na